Yun, isang magandang araw muli sa ating lahat, mga ka-extra. Ay inyong muling samahan muli sa ating simpleng gagawin ngayong araw na ito. Yung ating cheese stick na napaka simple lang kung paano ginagawa. Kaya sa samahan yung muli hanggang sa dulo ng ating mamunting video para malaman nyo kung paano natin ginawa yung ating cheese stick na maaari nyong maging pang negosyo, pang ulam lahat. Tara na! At ito na nga, tayong sisimula na. Ito yung ating mga gagamitin ngayong araw nito. Ginayat ko na rin yung ating mga ingredients, yung ating hams, yung ating bell pepper, at saka yung ating cheese. Na yan ang ating gagawing pampalaman dito sa ating cheese stick. At saka yan yung ating wrapper nga pala, mga ka-extra. Yan ang ating gagawin ngayon ng masarap na pang merienda, pang negosyo, mga ka-extra ngayong araw. Ito kaya mga ka-extra, kung gusto nyo matuto ay ito na, at nang may pang negosyo na naman kayo. At sa mga mag-iisip pa kung anong magandang yung gagawin sa inyong mga wrapper, ay ito na yung mga pagkakataon nyo, mga ka-extra. Napakaliit lang na puhunan, magkakaroon na kayo ng masarap na pang merendahan at magandang pang negosyo. Kaya ako'y inyong samahan hanggang sa dulo ng ating gagawa. Ayan, atin na sinimula na yung binalot. Yan, kaunti-kaunti lang, tansyahin na lang niyo kung gaano karami ang inyong ilalagay na pampalaman dun sa ating wrapper. Depende na lang yan sa inyo kung gaano nyo kalaki ang gustong gawin. Yan. At ang paghihiwa naman ng inyong mga wrapper ay nasa sa inyo na rin kung gusto nyo mas malaki sa rito. Ayan, para medyo iba-iba ang presyo. Ayan. Pero sa akin tama na ito, ganitong kalalaki para sambot na sambot tayo, mga ka-extra. Ayan. Habang tayo nagbabalot ay huwag nating kalimutan na i-share, subscribe at magkomento na rin kayo, mga ka-extra. Yan. Kaya hindi kayo dito mahihirapan, at iilan naman kasi ang ating mga ingredients na ginamit dyan. At saka yung mamaya yung kumpletong detalye ay ating ilalagay dun sa ating description box para hindi kayo malito. At saka pala yung mga kailangan dyan, gaya na yung aking ginamit ay ham. Depende na yan sa inyo kung anong gusto nyo ipalaman. Pero yan na lang, pwede rin kayo magpalaman dyan ng hotdog. Pwede rin ng giniling, pwede rin, mga ka-extra. Ayan, para mas maganda. Pero ito na lang para simple lang ang ating menu, at nang makatipid tayo sa ating mga ingredients. Yan, pinaspasan ko na para hindi na tayo tumagal, at nang tingin ko pa lang ay mga nag-outlusong na yung inyong mga lalaugan dyan pa lang sa pagbabalot natin. Yan, lalo na pagka nangamoy na yung pag niluto natin, yung alikabok ng kanyang aroma, sigurado manunuot ng maigi sa inyong mga ilong sa bango. Ayan. Kaya konting-konti na lang at makakapagsimula na nating iluto yan. Ngayon ay kung kayo naman ay maraming
mantika at sobra-sobra ang inyong mga mantika na gagamitin dyan sa pagpiprito ay di lalong mas maganda. Kaya lang ito sa akin itong ay medyo budget lang ang aking mantika. At kasi ito ay pang sariling pang merenda lang mga ka-extra. O yung may mga sobra, pwede na rin naman kayong dumampot. Yan. Yan. Ilang piraso na lang yung ating babalutin para tayo ay makapag-simula na sa ating paggagawa o pagluluto. Yan. Kaya huwag mainip mga ka-extra sa pagtutok sa ating video. Yan. Ayan, medyo kinulang tayo do sa ating cheese kaya nagdagdag tayo. Ayan. Kasi ayan, may isa pang natitirang pampalaman kaya dinagdagan natin ng kaunti. Ayan. Ayan, last na yung ating pagbabalot. Ayan, huli na. Ayan, last ay di tayo ay makakapagsimula ng magsalang ng ating kawali para makapag-utay-utay na tayo magluto. Ayan, medyo bumuka na kaunti yung ating isa, kaya pinakalakay may maganda yung pagkaka lapat sa gilid para pagka niluto natin yan ay hindi siya bubuka. Ayan na yung ating nagawa. Ayan. At ngayon isalang na tayo ng ating kawali o yung ating paglulutuan. Ayan, nilagyan ko na rin ng ating mantika. Kaunti lang ang ating nilagay dyan kasi nakabudget nga lang yung ating mantika. Pero mas maganda kung kayo ay maraming mantika ay inyong palutangan sa mantika at ng mas maganda. Ayan na, nilagay na rin natin yung ating cheese stick. Ayan. Kaya ayan, mga ilang minuto rin natin yung lulutuin. Pero alalay lang dapat ang inyong apoy para hindi masunog yung ating mga wrapper. Kasi pagka medyo bigla yung apoy, nako, mga ka-extra, medyo papait ang lasa ng ating wrapper. Yan. Kaya alalay na alalay lang para yung ating palaman ay lutong-luto rin. Huwag kayong mainip sa pagluluto ng mga ganito kasi pag binilglan nyo yan, nako, ay baka hindi rin nyo magustuhan pagka bigla ang inyong pagkakaluto. Kaya alalay na alalay lang ang inyong mga apoy para saktong luto siya ay maganda yung kanyang pagkakaluto mga ka-extra. Ayan. Kaya tingnan nyo mabuti pagkakita nyo may brown na yan, parehas na yung kulay niya, brown na ang yung tamang sa paningin nyo ay tama na at malutong na siya, ay pwede na nyo siyang hanguin. Kaya habang tayo nakasalang yung ating mga niluluto mga ka-extra ay nagpapasalamat muli sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating mamunting channel, ang inyong Extra Sarapis. Yan. Yan na yung ating pwede na natin niyang hanguin kasi tamang-tama na yung kanyang pagka-brown. Medyo patuloyin muna natin ng kaunti para yung mantika ay hindi na sumama. Kinakailangan ay wala na siyang mantikang kuha sa kanya. Ayan.
patuloy nyo ng konti. Pwede na ganyan kahit wala kayong strainer. Yan. Yun pa yung ating natitira ay ilagay na rin natin yung ating ilang pirasong naiwan kanina. Dagdag na natin dyan para maluto na siyang lahat. Yan. Yan. Yun, baliktarin na natin. Saglit na lang yan mga ka-extra at makakapagsimula na tayo mag merenda. O ayan, pwede na rin yung pang ulam mga ka-extra. Kung wala kayong ibang ulam, nako, ay siguradong ito'y makakarami na rin kayo ng kain pagka ito yung inyong ulam sa mga timpla ng ating yung cheese stick. Ayan. Yan, okay na ulit siya. Itagilid na natin kaunti kasi medyo ubos na rin yung ating mantika. Hindi na gaano sisip-sip yan. Wala na gaano sisip-sipin. Kaya yan, pagpatuon na lang natin. Saka natin tanggalin. Yun, yung una sa ibabaw. Yan, ganyan simple-simple lang mga ka-extra gumawa ng masarap na pang-ulam, pang-merenda at pwede na rin yung pang-negosyo yan. Sa maliit lang na puhunan ay kalahati sigurado ang inyong tutubuin dyan. Depende pa rin yan sa inyo kung gaano kalaki ang inyong pagkakabalot. Yan. Yan, okay na. Tapos na yung ating pagluluto. Kaya ay tikim na ang susunod dyan mga ka-extra. At ito na yung ating naluto. Ayan, katakam-takam na. Ayan, yummy na. Ayan. At syempre yung ating tester naman natin dyan ay syempre walang iba yung ating anak naman. Ayan, ako nakaubad pa. Nagmadali na kasi. Kaya pumilit siyang gusto kumuha na kaagad. Yun, nagdamit bago tumikim. Ayan, namili pa na medyo malaki-laki. Ayan na, nilalapang na. Ayan, yun. Talagang kitang-kitang huli ng kanyang pagkakasubo. Ayun, talagang ginamnam na ng gusto. Hindi pa masiyan sa tikim lang. Nagdagdag pa uli ng panibago. Kaya ayan mga ka-extra, maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsubaybay.